Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong PBB 2024. Ayan, meron po tayo ngayong latest update. Ngayon pong araw yan, July 7, 2026. Ayan, so good news nga po mga maestro kasi nag-post, ito po ay official, nag-post po ang official Facebook page ng Department of Budget and Management or DBM na kung saan ang PBB 2024 po ay tuloy na tuloy, na possible matanggap natin po ngayong taon. Ayan, pero wala pa po tayong exact date talaga kung kailan natin yan matatanggap kasi nga ay kumbaga sa kakagawa lang po ng memorandum circular. So syempre may mga processing pa po ginagawa yan. And alam naman po natin, di ba, pagdating sa PBB medyo mahaba yung proseso niyan, medyo matagal-tagal po. Pero ang mahalaga po diyan ay confirm na po na mayroon pong PBB na i-release ngayong itong para sa PBB 2024. Pero yun nga lang, syempre mayroon pa pong evaluation. So depende po kung papasa po sa guidelines or sa guidelines ito pong mga agency ng ating pamahalaan. So like before, parang ganoon ulit ang mangyayari ngayon, Siyempre, kung papasa po yung isang agency, so automatic 'yon, magkakaroon sila ng matatanggap na PBB 2024. Pero 'yun po yung alamin natin sa guidelines, Pero ang mahalaga po diyan talagang confirm na po na magre-release po ng PBB 2024. Ayan, although hindi pa sure kung sino-sino yung mabibigyan, sino-sino yung magkakaroon sapagkat mag-undergo pa nga po yan ng evaluation. Ayan. So, nabanggit na rin po natin yan, sa una nating video, siguro mga 2 weeks ago. Ayan, may ginawa tayong video doon na kung saan nabanggit natin na mayroon naman talagang pondo, itong PBB 2024 na kung saan kasama talaga yan sa GAA, sa GAA 2026, sa General Appropriations Act. Kaya sabi ko naman doon sa video na yon, talagang malaki ang posibilidad na ma-release yung PBB 2024 sapagkat kasama nga siya doon sa GAA. At ito na nga ito na nga po yung good news, ngayong araw po mismo yan, July 7 ay mayroon na pong na-post ang Department of Budget and Management. Ayan, so tingnan po natin. So yan po, So actually kaka-post lang yan 25 minutes ago habang ginagawa ko tong video na to. So siguro at around mga 6 o'clock na-post po yan ng DBM sa kanilang official Facebook page. So nakalagay po dyan sa post nila, DBM issuance, the Technical Working Group or the TWG on Executive Order Number 61 Series 2024 chaired by the Department of Budget and Management or DBM has issued Resolution Number 2026-1 dated July 2, 2026 formally announcing the approval of the Office of the President of the grant of the fiscal year 2024 Performance-Based Bonus or PBB. Ayan, so mali na po nakalagay dyan, announcing the approval. Ayan, ibig sabihin talagang PBB 2024 is real. Ayan, kasi mali na po dyan nakalagay, grant of the fiscal year 2024 Performance-Based Bonus. The resolution likewise announces the issuance of Memorandum Circular Number 2026-1 dated July 3, 2026, which sets forth the guidelines on the grant of the Performance-Based Bonus or PBB for fiscal year 2024. So malinaw po dyan, mayroon pa rin pong guidelines na susundin. So ibig sabihin, hindi naman po automatic na lahat po ng government employees, lahat ng government agencies ay makakatanggap na nitong PBB 2024. So siguro, katulad ng mga ginagawa before, nagkakaroon ng evaluation. Ayan, at kung sakaling pumasa sa guidelines po na set ng DBM, mabibigyan po ang agency ng performance-based bonus. Ayan. So ito po yung isa pa sa post nila. Ayan, nakalagay po dyan, Resolution Number 2026-1. Pwede nyo po siyang i-download or pwede nyo po siyang basahin. Scan nyo lamang po yung QR code dito. Grant of the Performance-Based Bonus or PBB for the fiscal year 2024. Ayan, kung saan yan po ay pinalabas noong July 2, 2026. Ayan. Next is yung Memorandum Circular Number 2026-1 Guidelines on the Grant of the Performance-Based Bonus or PBB for fiscal year 2024. Ayan, napirmahan naman po yan noong July 3, 2026. And you can also scan the QR code para sa complete details. Although mamaya papakita po natin itong guidelines na ito mga kamaestro na set po ng
TWG, ano, yung Technical Working Group of the EO61. Ayan. Kasi sila po yung in charge ano sa releasing po ng ating mga bonuses, especially po itong ating performance-based incentive system, ano po, na kung saan ang chairman of course is the DBM, ano po, na pinangungunahan of course ng DBM secretary. Ayan. So ito po, napapakita ko po dyan yung guidelines, although hindi ko na po yan babasahin isa-isa kasi medyo mahaba po yung guidelines, ano po. So siguro gagawa tayo ng separate video, ayan, para ma-discuss po natin yung guidelines for the releasing po ng performance-based bonus. But for this, in this video po, papakita ko lang, no, i-scroll down lang natin para makita lang po natin yung parts ano po noong memorandum circular sa mga nagtatanong kasi yung iba parang hindi pa rin makapaniwala no. May mga nabasa tayong comment kung legit daw. So legit na po 'yan ano kasi ang nag-post naman po is DBM mismo and meron naman siyang memorandum circular na pirmado na ano po. So 100% legit po 'yan. Yun nga lang hindi pa natin masusure kung sino-sino yung magka-qualify kasi mag-start pa lang yung evaluation at kung kailan ang releasing ano po. So automatic yan, hindi naman yan agad-agad i-release ngayong buwan or next month ano. So syempre, sabi ko kanina, meron pa siyang prosesong pagdaraanan. Ayan, so ito po yung binabanggit po natin ano. The Executive Order number 61 series 2024, the Technical Working Group. Ayan, of course, sabi nga natin kanina, ang head po niyan ay ang DBM. So nakalagay po diyan resolution number 2026-1, grant of the performance-based bonus PBB for the fiscal year 2024. Ayan, so yan po yung nilalaman. Hindi ko na po yan babasahin isa-isa kasi napakahaba po niyan. So ipapakita ko na lamang po diyan yung scroll down lamang po natin. Ayan, para makita po ninyo yung kabuuan. Ano po? So yan, yung pirmado na no ng acting secretary po ng Department of Budget and Management, which is also the chairperson of Technical Working Group EO61. Ayan, si Sir Kim Robert C. De Leon. And of course, ang atin pong Executive Secretary, Office of the President, Co-Chairperson, no, Ralph Recto, and Secretary of Department of Finance, Frederick Go. And of course, Secretary of the Department of Economy, Planning and Development, Sir Arsenio M. Balisacan, and Director General of Anti-Red Tape Authority member, ayan, Ernesto V. Perez. So, permado po yan. Ayan po. Oh. Ayan. So, yan po yung kabuuhan ano po, ng Memorandum Circular. So, malinaw po yan nakalagay. Coverage niya ay fiscal year 2024 PBB. Ayan, covers all departments, bureaus, offices, and other agencies of the national government, including the executive offices of OEOs, state universities and colleges, SUCs, government-owned and controlled corporations, GOCCs, local districts, LWDs, and local government units, LGUs, as well as the Congress, the Judiciary, the Constitutional Commissions, the Commission on Human Rights, and the Office of the Ombudsman. Ayan, so halos pareho lang naman po ano, yung mga pwede pong magkaroon ng PBB ano sa mga nakaraang taon. Ayan. So, ayan po yung and dito po yung criteria, no, eligibility of criteria. Ayan. Hindi ko na po yan i-discuss ngayon. Magagawa po tayo ng separate video yan. Ito po yung scoring system. Ayan. Mahalaga po yan, no, yung assessment and scoring system. Ayan, para malaman kung papasa ba ang isang agency. Alright? So, yan po, no? So, mali na po dyan nakalagay, the maximum score that may be obtained by the agency is 100 points. 100 points. An agency shall be considered eligible for the fiscal year 2024 PBB upon attaining a total score of at least 70 points. So, kailangan po ma-achieve ng isang agency ang 70 points. Ayan, para po maging eligible for the PBB 2024. Ayan. So, yan po yung karugtong. Ano po? Ayan. Di na po natin yan babasahin. Yan, rating scale for performance results. Ayan. Ayan po yung rating scale for performance results. Ayan, syempre yung mga personal in charge na lang po dyan nakakaalam yan. Ayan. So sila na po bala mag-compute ng mga percentage. Ayan. Ayan po yung kabuuan ng Memorandum Circular. Ayan po yung computation, no? Paano siya kinocompute. Ayan. Huwag natin kilalakayan, baka sumakit pang ulo natin. Ano po, mga kamestro, na basta malaga ay nakita po ninyo. Ayan. Ayan. Ayan yung mga panggagalingan po ng puntos ano po sa ating mga kanya-kanyang agency. Ayan. Natin pong isa-isayin yan. Ayan. Ito naman po yung length of service and percentage of PBB. Ayan yung mga eligibility.
Sino ba yung magka-qualified? Ayan. So, saka na po natin yan i-discuss. Ayan. Ayan, rates of PBB. Ayan po. Pwede nyo po siyang screenshot. Ayan, para makita nyo. Ayan. Non-compliance, of course. Ayan. Di ba, may mga agency tayo mga non-compliance. Ayan po yun. Ibig sabihin, pag non-compliance, hindi po kayo makakatanggap ng PBB 2024. Ayan. So, yan po. Permado ng ating Acting Secretary of DBM, Secretary Kim Robert C. De Leon. Then, ito na po yung master list of the agencies and state universities and colleges. Ayan na po yung mga department natin. Ayan, wag na po nating isa-isayin yan. Siyempre, kasama po dyan ang DepEd sa atin. Ano po? Department of Education. Ayan. So, napakahaba po niyan mga kamaestro. Ayan, scroll down na natin. Ayan, huwag na nating basahin yan. Ayan na yung mga annexes, mga forms. Ayan po. And we hope na sana po, no, mga agencies po natin ay mag-qualified, no? Ayan. At sana po lahat ng requirements ay makaka-comply, ano po, kasi sayang din po yung ating PBB. Alright, so yan po. Ayan po yung kabuuan ng para po dito sa PBB 2024. Yan na po yung mga forms. Ayan, hindi naman po tayong gagawa niyan. Of course, mga taga SDO personnel na po natin ang gagawa po niya. Sila na po bahala sa atin dyan. Ayan. Okay? Ayan, so nakita nyo na po, no? Ang kabuuan po nitong Memorandum Circular para sa PBB 2024. Ayan, so legit na po yan mga kamestro. So ang abangan po natin dito, ang next pong abangan natin ay kung magka-qualify ba ang ating mga kanya-kanya mga agency. Ayan, so kung may tanong kayo mga kamestro patungkol dito sa PBB 2024, you are welcome po na mag-comment po dyan sa ating pong comment section. Alright, so dito natatapos itong ating video ngayon mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa PBB 2024 and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!